Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli ay magbabahagi sa inyo ng konting kaalamang legal. Meron pong mga nag-text sa akin, nag-chat na kung pwede daw ay mag-discuss ako ng mga topics nila, yung mga gusto nilang i-discuss ko. Yun po ay mga naka-line up na sa aking mga future vlogs. So, huwag po kayo mag-alala at i-discuss natin yan balang araw. So, ngayon, bago po ako magsimula ay patuloy ang aking yung request na sana yung mga viewers ko ay mag-subscribe dito sa aking channel, i-press yung bell for notification ng aking future vlogs at kung nagustuhan nyo yung vlog ko ngayon ay i-press nyo lang yung like para naman malaman ko. Ano ba ang pag-uusapan natin? Ito po yung tinatawag na topic ngayon ay yung unlawful detainer. Ano po ba itong unlawful detainer? Ito po ay isang kaso na isinasampa sa korte kapag ang umuupa sa lupa o yung mga pinatira sa lupa ay nag-violate o sumira sa kontrata ng upahan ng lupa o kaya yung pagpayag ng isang tao na tumira yung ibang tao sa kanyang lupa. Pero unahin muna natin yung sa upahan ng lupa o yung tinatawag nating contract of lease. Marami po kasi ang gustong magnegosyo na walang lupa. Ngayon, meron namang mga lessor o yung may-ari ng lupa na gustong paupahan yung kanilang lupa. So, yan, nagkakaroon sila ng agreement or contract para yung interesadong magtayo ng negosyo sa lupa ay nakikipag-deal sa may-ari ng lupa na uupahan niya ito. So, bubuo ng isang kontrata, yun yung contract of lease, nakalagay doon ng terms and conditions ng lease o ng upahan ng lupa. Siyempre nakalagay yung period, kung 1 taon o 2 taong uupahan ng lupa. Nakalagay dyan yung kung magkano ang bayad sa yung monthly rentals. Pagkatapos pwede rin ilagay dyan yung mga restrictions, kung ano ang pinagbabawal ng may-ari ng lupa doon sa yung lessee na gawin kapag siya ay umuupa na ng lupa. So, anong ibig sabihin nito? Sa una, valid yung kontrata nila. Ibig sabihin, legitimo. Nagkaroon sila ng meeting of the minds, nag-accept ang lessor at lessee na mag-observe sila ng kontrata, ng terms and conditions of the contract, at yon ay isang legal at valid na contract. Ngayon, habang tumatagal, nagsimula ang kontrata, nagsimula ang pagtira ng umuupa sa lupa, merong mga pagkakataon na nagva-violate kasi ang umuupa sa lupa. Unang-una, ang most common sa experience ko ay yung failure to pay monthly rentals. Merong medyo nalulugi sa negosyo, may mga nangyaring hindi maganda, so hindi makabayad ng monthly rentals. Isang buwan, hindi makakabayad, 2 buwan hanggang 3 buwan. So, ibig sabihin yan, sumira sa terms and conditions ng kontrata. So, ito ay isang ground para paalisin ng lessor, ng may-ari ng lupa, ang lessee sa pwesto. Usually, ang ginagawa ay verbal demand muna o yung boka-boka lang. Sinasabi, paano ba yan? Hindi ka nakakabayad ng upa. So, kailangan mong bayaran yon at ngayon, kung talagang hindi mo kayang umupa pa, ay kailangan mo nang lisanin ang lupang yan.
to vacate the property. Meron namang mga umuupa na kusa nang umaalis sa lupa na kanyang inuupahan. Pero meron din namang yung hindi nakikipag-cooperate, hindi kinikilala ang kontrata. Opo, merong mga yung umuupa ng lupa na ayaw umalis agad at dahil unang-una wala namang malilipatan din at yun nga, medyo broke na broke. Pero siyempre, nakakaawa naman din yung lessor na nagpapaupa ng lupa dahil ine-expect niya na mababayaran siya monthly. Ang nangyayari, pag hindi umalis ang lessee sa lupa ay kumukonsulta na ang lessor sa isang abogado upang padala ng demand letter ang lessee na to pay yung mga back rentals, yung hindi nabayaran, at the same time ay to vacate the property. Ngayon, yun ay pinapadala ng abogado sa lessee upang kanyang makita na meron na siyang formal demand. Ngayon, kung halimbawa ay hindi pa rin siya kumibo, yung lessee, ang ginagawa ay binabarangay na yon. Pagkatapos ay yun nga, yung conciliation meeting sa barangay. Ipapatawag yan ng barangay, yung lessee at yung lessor. Mag-uusap doon. Kapag hindi nag-ayos, iaakyat na yan sa korte. So, ang abogado ay papasok na naman, maggagawa ng complaint para sa lessor, sasubmit yun, ipa-file sa korte, at ang korte naman ay, yun nga, bibigyan ng summons at kopya ng complaint yung lessee o yung umuupa sa lupa upang pasagutin. Yung iba hindi na sumasagot dahil wala nga pambayad naman sa mga lawyers o kaya naman ay hinahayaan na lang nila na umabot nga sa kaso at hanggang sila ay tuluyang mapalis ng isang court order. Yung iba naman ay sumasagot at nagbibigay ng kanilang dahilan kung bakit nagkaganon. Okay, so yun, pagkatapos noon ay paghaharapin sa isang preliminary conference ng korte, represent ang mga parties, yung mga witnesses nila, yung mga documentary evidence, ay yun ay ginagawa sa isang preliminary o sa isang tinatawag na pre-trial brief. Pinapasubmit yun sa korte ng magkabilang panig. Katapos noon ay yun na, isusubukan ng korte na magkaroon ng mediation. Papadala muna sa mediation center, pag-uusapin ulit ang parties. Pag hindi na ayos, akyat ulit yun sa korte. Yun namang judge ang magkakaroon ng tinatawag na judicial dispute resolution, pag-uusapin din ang magkabilang panig, areglohin. Yan, kung hindi pa rin maareglo, so walang choice ang huwes, ang judge, but to require yung parties to submit position paper. Wala na po kasing hearing yan position paper lamang, sagutan lamang sa papel. Ngayon, after the submission of the position paper, bibigyan lang ng ilang panahon ang huwes, mag-decision na yan. Whatever will be the decision, yun ay dapat irespeto ng parties. So, yan yung unlawful detainer. Itong unlawful detainer, by the way, applies also to yung mga commercial units na pinapaupahan ng mga lessor, yung mga residential units, yung mga apartment na tinitirhan ng ating ilang mga kababayan. Yan ay applicable din sa yung unlawful detainer. Applicable din yan sa mga ganyang paupahan, commercial units at residential units. Meron pa rin isa na yung tinatawag na kapag yung pinatira mo ang isang tao o yung isang pamilya sa iyong lupa at tumagal ang panahon, nakatira sila doon, pero alam nila na sila ay pinatira lamang
ng isang mabait na kaibigan o mabait na kamag-anak na naaawa sa kanila. Subalit, siyempre, darating ang panahon na maaaring gamitin na ng may-ari talaga ng lupa yung lupang pinagamit lamang niya sa isang pamilya. So, yun ang isang dahilan kung bakit kailangan na niyang kuhanin muli ang lupa. Pero dahil sa tagal ng panahon, mayroong pang mga pamilya, halimbawa, nagkaroon na ng yung lumipas na ang panahon at nagkaroon na ng bagong henerasyon, ay doon pa rin sila nakatira. Ngayon, pinapaalis na sila. Ayaw nang umalis. So, ano ang pwede nating ikaso diyan? Yun pa rin, unlawful detainer, ganun pa rin ang procedure, bibigyan sila ng demand letter to vacate. Pagkatapos ayan ay kung hindi sila aalis, ibabarangay sila. At kung hindi pa rin maayos sa barangay, dadalhin pa rin sa korte. So, dahil sa mga ganitong pagkakataon, medyo obvious naman na tama ang may-ari ng lupa. So, nagkakaroon ng court order to vacate the property. Ano po bang maibibigay nating lesson dyan? Una-una, doon sa umuupa sa lupa. Kapag talagang medyo alanganin tayo at hindi tayo makabayad sa lupa, yung renta ng lupa, ay dapat tayong mag-isip-isip na umalis, sumanap ng mga, let us say, mas mababang renta upang hindi naman tayo malubog sa utang at hindi naman natin maagrabyado yung lessor, yung may-ari ng lupa. Yun namang pinatira doon sa lupa, dapat yan ay kilalanin natin na hindi sa atin ang lupa, kundi yan ay pinatira lamang tayo ng may-ari. So, kung darating ang panahon na gagamitin na nila ang lupa, ay dapat kusa natin itong ibigay, bigyan lang kamo tayo ng panahon upang makahanap ng lilipatan. O, yan po ang katotohanan ng mga ganitong sitwasyon. Pag minsan ay meron tayong kaaawaan, subalit ganun po talaga ang sitwasyon. Kailangan po nating patas ang implementasyon ng batas. So, napipilitan na paalisin sa lupang inuupahan, sa bahay na inuupahan, sa commercial unit na inuupahan, at doon sa lupang pinayagan mo lamang na tumira ang isang tao o ang isang pamilya. So, sana po ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa akin ngayon. At nawa ay yan ay maging magkaroon kayo ng kaunting yung sabi nga legal knowledge, magiging weapon ninyo in the future kung sakasakaling kayo ay mapasuot, mapapunta sa ganyang sitwasyon. So, hanggang dito na lamang po. Sana po ay huwag kayong magsawang manood sa akin at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Maraming pong salamat.